Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Nandito po ako ngayon sa loob ng tahanan ni Ate Ason Bautista. Yung asawa niya, si Kuya Totoy Bautista, parehas kami, galing kami ng Pampanga, Dugong Pampanga. Yung pinanggalingan ko, pinanggalingan ng kanyang may bahay, ay asawa niya. Ngayon, dito na lang po kami sa Manila, nagkakilala. Pero panigurado, pareho kami taga Pampanga, hindi magkamag-anak kami ng kanyang asawa si Kuya Totoy, ano? Kaya ganun, ano po? Tayo po ngayon po ay magsasagawa ng home Bible study dito. Anong address ba ito, Ate Ason? Paraiso Lacson. Ayan, Paraiso Street, Corner Lacson. Dito po sa barangay, anong barangay, Ate Ne? 103. Yung barangay 103. Sonate District 1, Tondo, Manila. Po. Ngayon ang ating tatalakayin tungkol po sa salita ng Diyos ay kukunin natin sa Bibliang Magandang Balita Biblia. Ito pong Magandang Balita Biblia ay Catholic Edition. Ayun, Catholic Edition. Ibig sabihin, pinamimigay at tinilimbag ng mga simbahang Katoliko sa mga tao. Eskwela, hotel, kung saan-saan pa. Especially sa mga presinto, yung mga nakakulong ba, para makabasa sila tungkol po sa salita ng Diyos, ano? At nabiyayaan ako ng isang preso na involved po sa drug sa Manila City Jail, ano? Nung makalaya siya, eto po. Sabi ko, bigyan mo ng ganyang Biblia. So, binigyan naman po ako. Pero mura lang ito, kung gusto kong bibili is 67 pesos lang. Actually, 67 lang. Pero siyempre, kung may nagbibigay naman, why not? Hindi ka nagagastos, di ba? Kaya kami ngayon ay mag-aaral. Sana po maging bahagi kayo ng ating pag-aaral. Bakit maging bahagi kayo? Ang pagkain ng salita ng Diyos ay yung salita ng Diyos. O pagkain ng tao pang kaluluwa pala po, ano? Ay tungkol po sa salita ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay mag-aaral. Pero bago tayo mag-aral, pupunta muna tayo sa isang panalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa pagkakataon na ito. Buksan ang puso at isip ng bawat isa sa amin. Nanonood, nakikinig ng aking munting video. Kung sila man po may kabigatan sa buhay yung paghahanin, kung sila man po ay may mga iba't ibang dinaranas na problema at karamdaman, tanging ikaw lang po ang pwedeng magpagaling. Hindi ko po sinasabing masama ang doktor. Pero sa iyo'y walang imposible. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pananampalataya. Kasi po, kaya pananampalataya ang ating pag-aaralan. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus dito sa mundong ito, ang kanyang inaanap ay ang pananampalataya nating lahat ng mga tao. Lucas 18:8. Dito sa panghuling talata, second paragraph. Sabi ni Jesus, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, isang title yan sa ginagamit ni Jesus, anak ng tao, kasi po, siya po ang pinanganak ni Maria. Okay? May daratnan pa kaya? Isang tanong yan. Siya, mga taong may pananampalataya. Maliwanag ang tanong. Babalik si Jesus. Tingnan naman natin, ano? Babalik nga ba si Jesus? Si Jesus po ang pasagutin natin. Ganito po ang kanyang pahayag. Sa pahayag 22, verse 20, sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga darating ako. Ang sagot ni Juan, Amen, dumating ka nawa, Panginoong Yesus. Maliwanag po, darating talaga. Darating siya. Siya po nagpatotoo at sumagot si Juan. Naniniwala si Juan, talagang darating din siya. Pero ang tanong, pagdating niya kaya dito sa mundong ito, ikaw kaibigan, nanonood, suriin mo sarili mo, may pananampalataya ka kaya? Kasi kung wala,
simulan mo na ang manampalataya kay Jesus. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Kasi pag hindi ka sumampalataya sa Kanya, alam ng Diyos yan. Wala po tayong maililingid sa Kanya. Tingnan ninyo ang sabi sa Biblia. Alam ba lahat? Ito, 4:13 ng Hebreo. Anong nakalagay dito? Basahin po natin, no? Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magbibigay sulit ng ating mga sarili. O, kita nyo po? Ang lahat hayag. Kanino? Sa Diyos. Bakit hayag sa Diyos? Siya po gumawa sa atin eh. Alam lahat ng Diyos ang ating ginagawa sa mundong ito. Laman ng utak natin, laman ng puso natin, at saka yung mga ginagawa natin kalokohan, masama, mabuti, ipagsusulit natin yan. Ipagsusulit natin pagdating ng araw. 4:12, sa Roma, tignan po natin. Lahat po binabasa natin sa Biblia para tayo po makinabang, ano? Anong nakalagay naman dito? Ayon kay dito po babasahin ko, ano? Meron po nakalagay dito. Ang sabi rito, lahat tayo. Sandali, ay nahanap ko po, ano? Purihin ng Panginoon. Na kung saan sinabi ni Jesus, sandali po aarap tayo sa Kanya. Dito po sa libro ng Roma. Sandali ito. Ayon sa magandang balita, aking ipinangangaral sa Roma 2:16, gayon ang mangyayari sa araw ng mga lihim ng mga tao. Lihim ng mga tao. Yung ginawa, akala ng tao, ay, wala naman nakakita eh. Ibig sabihin, kaya lihim ang sinabi rito, yung ngayag, yung alantad, nakikita na po yun. Aatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bakit sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Si Kristo Jesus po pinadala dito upang siyang magpatutuho sa turo at aral ng Diyos. 1:18. Tingnan natin. Kung mapapasit po natin, bumabasa po ako ng Biblia. Hindi po ako nag-i-interpret. Anong nakalagay dito? Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Maliwanag, wala po nakakita ng tao sa Diyos. Ngunit ang natataging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Sino yon? Si Jesus. Kaya siya po nagpapakilala sa Ama. Sino? Yung minamahal niyang anak. Sino yon? Ang ating Panginoong Yesus. Kaya atulan niyang tao sa pamamagitan ni Yesus. Dito sa Roma, sabi pa ni Pablo, 10:17. Anong nakalagay? Basa po natin, ano? Kaya't ang pananampalatay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral kay Kristo Yesus. Maliwanag. Kung meron po kayong pakikinggan, isang aral lang, ang aral ng Panginoong Yesu-Kristo. Kapag ibang aral ang pinakinggan ninyo, hindi ayon kay Yesus, lagot kayo. Sabi ni Pablo makinig kayo, pero ang pakikinggan ninyo ay aral ng Panginoong Yesu-Kristo. Paano kung yun nangangaral sa iyo? Ang iaral niya ganito, ay si Jesus hindi Diyos yan, kundi tao. Wala yan, panis yan, durog ka dyan. Pag pinaniwalaan mo, si Jesus ay tao.
lalabas tao ang Diyos sa langit. Ako, tao. Si Ate Son, tao. Yung magulang namin, parehong tao. Na magkaanak, kami ang bunga. Ikaw nakikinig, kaibigan. Ang nanay, tatay mo, tao. Ang bunga, ikaw yan, di ba? Tao ang tatay mo, nanay mo, tao, at tao ka lumabas. Ganon din kami, tao kami pareho. Kung paniniwalaan mong ganon din ang nangyari kay Jesus, siya ay tao, ay naloko kayo ni Satanas. Si Maria po, ipinanganak si Jesus, wala po siyang asawa. Birhen, dalaga. Wala siyang anak, ay wala siyang asawa. Kaya nung nagdalang tao po si Maria, nalaman ni Jose na siya'y dalaga pero nagdadalang tao na. Pero sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nangyari, sabi ni Jose, ay iwalayin ko nga ito. Hindi pala dalaga. O tignan natin ang talata po. Para lang kasi ang paksa natin is pananampalataya about Jesus. Ito po, ganito ang nakalagay sa Biblia. Ito, sa Mateo, ang title, Sinilang si Jesus. Yeso Kristo. Ito po, no? 1:18 ng Mateo. Ito ang naganap ng ipinanganak si Yeso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng magpakasal. Hindi pa po sila kasal. Takdang magpakasal pa lang. Si Maria na kanyang ina at si Jose nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kita nyo po? Bago sila nakasal, nasumpungan na po si Maria na nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Paano nagkaroon ngayon ng dugo si Jose at laman kay Jesus? Wala! Kasi dalagang-dalaga si Maria nang manganak siya. Kaya po sinabing nagdadalang tao, alang naman sabihin nagdadala ng kung ano-ano. Yung mga pilosopo, ang sabi nila, kita nyo na? Hindi sinabing nagdadalang Diyos. Kayong mga kulto dahan-dahan kayo sa panluloko ninyo. Siyempre, ang dala ni Maria, taho, nagbubuntis siya. Ngayon, ang tanong, saan nang galing? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga loko-loko kayo. Niloloko niyo mga taong bayan. Para kayong mga hiligan recruiter. Si Jesus galing sa langit, anak ng Diyos sa langit. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay Diyos, naturalmente si Jesus ay Diyos sa langit. Magkama sila. Tanong, meron bang katawan si Jesus sa langit? Babasahin natin. Kayong mga nagsasabing tao lang si Jesus, hindi Diyos. May katawan ba si Jesus sa langit? Ito, babasahin po natin ang ebidensya. Tayo bumabasa tayo ng Biblia. Para mapatunayan natin. Kasi ang paksa natin, pananampalataya. Pag nagkamali ka ng pananampalataya, dumating si Jesus sa mundong ito. Kahit anong gawin mo, hindi kanya isasama. Bakit? Mali ang paniwala mo sa kanya. Basa. Hebreo 10:5-6. Dahil diyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig. Naparito sa daigdig. Ibig sabihin, hindi taga-daigdig. Sino ang taga-daigdig? Tayong mga tao kasi nilikha tayo sa alabok ng daigdig. Genesis chapter 1 verse 26-27. Genesis chapter 2 verse 7. Doon tayo kinuha sa labok ng lupa, minolde at iniingahan sa butas ng ilong at nagkaroon ng buhay. Pero si Jesus naparito sa daigdig. Ibig sabihin, hindi taga-daigdig si Jesus. Tayo ang taga-daigdig. So, saan nanggaling si Jesus? Natural, taga-langit siya. Lord's Prayer. Ama namin, nasa langit ka.
taga-saan ng Diyos? Langit. Doon nang galing si Jesus kasi magtatay sila. Oh, napanawag dito sa daigdig. Tuloy natin. Dahil diyan nang si Kristo ay napanawag sa daigdig o naraparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, si Jesus ang nagsasalita, ang pangalay pati handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo nahibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Yun! Yung katawan pala ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Inihanda mo. Sabi niya sa kanyang ama, ang aking katawan. Kaya nung ipagbuntis ni Maria, nagdadalang taho ang sabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung katawan na inihanda ng Diyos para kay Jesus, kasi Espiritu siya, dito sa sinapupunan ni Maria, doon po ginamit para ng mga anak si Maria, ang tawag sa kanya, Jesus. Maliwanag yan, kaibigan. Walang pandaraya yan. Kaya kung meron nagtuturo sa inyo, si Jesus ay tao, hindi Diyos, layasan nyo yan. Maling paniniwala yan. Oh, meron pa akong babasahin. Ito, nakakatakot ito. Warning ito. Warning ito. Sulat ni Juan. Ikalawang Juan. 1:9. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo. Oh, hindi niya sinabing Jesus ha. Kristo. Ang Kristo, tagalangit. Ang Jesus, tagalupa. Yun yung Jesus, yung laman. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Nakita niyo po? Kapag hindi ka naniniwala sa turo at aral ng Panginoong Yeso Kristo, wala ang Diyos sa iyo. Pag sinabi mong si Jesus ay tao at hindi mo naman pinaniniwalaan na si Jesus ay Diyos, wala kayong Diyos. Hindi ako may sabi niyan. Binasa ko lang ang sulat ni Juan. Tuloy natin ang sulat ni Juan. Ito. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanyang ama at anak. Ayun! Kapag pala manatili ka sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang siya tao, nagkatawang tao. Kung tao ba siya, magkakatawang tao pa. Kung tao ba siya, makikitulad pa sa tao. Kalokohan yan! Nagkatawang tao. Ayan, maliwanag oh. Oh. Yes, sino man dumating sa inyo na ibang turo, andala, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Maliwanag, kaibigan. Kapag ang pinakikilala nilang Yesus ay tao, hindi Diyos. Kung ang pinakikilala nilang Yesus, malihit na Diyos, palayasin nyo yan. Oh. Yung iba, si Jesus daw matakaw sa halak. Ay, ano yan? Suot mo. Ano yan? Panlakad pag umalis kayo ni Mama Mayet. Lasinggero. Ayan. Init yan sinuot mo, kakagalitan ka ni Dad. 11. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay magiging kaysa niya sa masamang gawain. Yung pala. Pag maling aralan dumating sa iyo at pinapasok mo sa bahay mo at tinanggap mo yung aral niya, anong sabi? Nagiging kaysa kanya sa masasamang gawain. Tandaan niyo po yan. Ito po yung sinasabi kong babala. Warning. Ni Juan. Huwag po kayong magpaniwala kung ano-ano. Kailangan maniwala kayo yung lahat na nakasulat kay Jesus sa Biblia. Si Jesus ba ay tao? Opo, nagkatawang tao bago siya nasumpungan sa pagiging tao. Binigyan siya ng katawang tao ng Diyos. Yun po yung ipinako sa krus. Yung laman. May papako mo ba sa krus yung Espiritu Santo? Sige, hindi mo naman nakikita kung ano yung Espiritu Santo. Wala siyang anyo.
Ganun din po ang Diyos. 1:4:24. Anong nakalagay? Sabi ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu. O, kita niyo po? Ano daw ang Diyos? Espiritu. Kung ang Diyos Espiritu, natural si Jesus Espiritu din po kasi anak siya ng Diyos. Galing siya sa langit. Dito pa rin po sa sulat ni Juan. Uno, nang pasimula naroon ng salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. O, yung salita at ang Diyos magkasama, dalawa. Sino yung salita? Diyos. Sa pasimulay kasama na siya ng Diyos, ang salita. In the beginning. Ibig sabihin, wala pang nalikha sa buong daigdig. Magkasama na po yung salita at ang Diyos. Sino yung salita? 14. Naging tao ang salita. Yun po si Jesus. Hindi siya tao, naging tao. Kayo naman mga manluloko, mga kulto ni Satanas, mga antikristo, naglipa na sa mundo. Matakot naman po kayo. Nagigipagdebate kayo, pinipilit ninyo tao si Kristo. Gusto nyo isang talata lang. Ang sabi niya na, basahin mo nga, 8:44. Ay, 8:40. Yun lang po, paborito ninyong talata. Bakit? Yun lang bang Biblia? Paano yung ibang mga Biblia? Ayan o, kahit New Testament lang ito, marami na. Gusto niyo po, yung isa lang. Yung si Jesus, ako'y tao. Sabi ni Jesus, naniniwala kayo. Ako naniniwala din ako. Na sinabi ni Jesus, ako'y tao. Kailan niya sinabi yun? Noong naging tao na siya. Kasi nangangaral na siya dito sa mundo. O, pwede ba mag-aral yung Espiritu Santo? Siyempre hindi. Hindi mo siya makikita. Tandaan nyo po yan. Hindi po biro-biro. Hindi biro-biro ang aral ng Biblia. Tandaan nyo po yan. Pag napahamak po kayo, Ano ba? pag napunta kayo sa impyerno, hindi na po kayo makakalipat sa langit. Sa galon. Kaya dito pa lang sa ibabaw ng mundo, ayusin nyo na. Ayusin nyo na ang inyong pananampalataya. Kung ano yung nakasulat. Kaya lagi ko sinasabi, magbasa po kayo ng Biblia, huwag kayong maging uto-uto Ito, suka. sa mga manghuhuto. Oh. Kasi may mga tao po rito na ugaling manghuto ng tao. Parang illegal recruiter. Illegal, hindi legal. Alam nyo po, sa pag gusto mo mag-abroad, Mahala ka magulpi, hindi ka palalabasin, matutulog. kapag legal, kumpleto ang papeles, areglado. Yung illegal, maraming mga kalukuhan yan. Hindi areglado ang dokumento. Kaya nga illegal eh. At tinuuli, kinukulong. Sa ibang bansa po, death penalty yan. Oh. Kayong mga nagtuturo ng sekta ng reliyon, lalo na yung iba, nung tinuturo nila, si Jesus ay Diyos. Naniniwala sila. Pero, huwag kang kakain ng baboy, huwag kang kakain ng ganito, walang kaliskis, dahil di ka papasok sa langit. Pati yung pagkain nila. Ito naman mga sabadistang ito eh. Anong kinalaman naman ang pagkain ng ipon, pagkain ng baboy dyan? Pati yung mga itinuturo ni Moises sa lumang tipan, gusto nyo? Dalhin nyo sa mga panahon ng Kristiyano? Hindi na applicable yan. Hanggang ngayon, nakatali pa kayo. Huwag kang kakain ng baboy. Huwag kang kakain ng walang kaliskis. Huwag kang kakain ng... Kayo na lamang po, huwag kumain, ano? Huwag nyo nang utuhin ng inyong mga kapwa. Hindi aral ni Kristo yan. Ang kailangan po, basahin ko na naman. Ano pa sinabi ni Apostol Pablo? Tandaan niyo po sa Biblia, ang apostol ng mga Pilipino ay si Pablo. Kasi po, entel tayo. No, entel, hindi tayo Hodyo. Sabi ni Pablo,
Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Makinig kayo. At ang pakikinig naman ay bunga ng ano? Pangangaral tungkol kay Kristo. Tungkol kay Kristo. Yan bang baboy kay Kristo aral yan? Yan bang talangka, yung ipon, yung ito, aral ba ni Kristo yan? Yung mga loko-loko. Sige, magbasa kayo na pinangaral ni Jesus yung mga baboy at saka mga isda. Walang kaliskis, mga shellfish. Naglipa na po ngayon. Mahawa naman kayo sa inyong sarili, kaibigan. Hindi po ako nananakot. Nagbabasa po ako. Yung aral lang ni Kristo. Ito pa, meron pang Kolosas. Dos, 8. Sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Antimano, entrada pa lang, mag-ingat po kayo. Sinong kausap ni Pablo? Mga tao sa panahon na yan. Ito ba sulat ni Pablo? Applicable sa ating panahon? Opo, hanggat hindi dumarating si Jesus, applicable pa yan. Pag dumating ni Jesus, tapos na yan. Matatapos din po pangangaral pag dumating na si Jesus. Bakit? Rapture na eh. Pag nag-rapture, sino lang ang pupunta sa langit? Di naniwala kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa aking Ama sa langit kundi sa pamamagitan ko. 1:14-6. Tuloy natin ito. Kolosas 2:8. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan, karunungan at pandaraya na hayon sa mga tradisyon ng mga tao. At ang mga halituntuning ito ng mundong ito at ang mga ito hindi ayon kay Kristo. Yung po palang nagagawa dito sa mundo, mga halituntunin ng tradisyon. Lahat ng reliyon may tradisyon. Iwasan nyo po yan. Yung tradisyon, yung wala sa Biblia. Pag wala na sa Biblia, tradisyon na yan ng tao. Hindi ayon kay Kristo. Maliwanag po. Huwag kayong mabuhay sa tradisyon. Ayan na ninyo yung tradisyon na yan, itapon ninyo. Huwag nyong paniwalahan, huwag nyong gawin pananampalataya ng buhay ninyo. Sabi ni Pablo, hindi. Ulitin natin. Ano nakalagay dito? At ang mga ito'y hindi ayon kay Kristo. Alin? Tradisyon ng tao. Karunungan ng mundong ito pala yan. Hindi naman taga-mundo si Jesus. Naparito sa daigdig, sa mundo natin. Galing sa langit. Maliwanag ba, kaibigan? Wala po tayo binabasa natin yan. Panguli. Yeah. Panguli. Ayon po kay San Pedro o Apostol Pedro. Unang Pedro 1:8. Ayan. Sige, simulan natin sa 6. Mas maganda sa 6. Ito ang dapat ninyong ikagalak. Ikagalak daw. Ano ang dapat nating ikagalak? Simulan nyo na pong ngumiti. Kasi kanina medyo baka sabihin nyo mabagsik ako magsalita. Hindi po. Kaya medyo malakas para wala po kayong hindi maintindihan. Ngayon nakangiti na ako. Kasi sabi ni Pedro, magalak. Kung ngiti naman natin aso. Ito ang dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon
7. Ang ginto bagamat nasisira ay pinapadahan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. Ay sinusubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. At sa gayon kayo'y papurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Sa 8, hindi ninyo siya nakita. Sino tinutukoy na hindi nakita? Si Jesus. Noon nangangaral si Pedro. Ngunit siya inibig ninyo. Kahit hindi pala nila nakita, sabi ni Pedro, minahal nyo si Jesus. Hindi nyo pa siya nakita, pero minahal na ninyo. Yan ang pananampalataya. Hindi pa nakita si Jesus, pero minamahal mo na. Hindi pa rin ninyo siya makikita hanggang ngayon. Bakit sinabi ni Pedro? Kasi po, hanggat buhay ka, hindi mo talaga siya makikita. Makikita mo lang si Jesus pagpatay ka na. Ngunit, sumasampalataya kayo sa Kanya. O kanino tayo sumampalataya? Sa Kanya. Sining Kanya? Kay Jesus. Sasampalataya po tayo kay Jesus. Ibig sabihin, turo at aral ni Jesus ang ating pananampalataya. Dahil dito ay naguhumapaw sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan ng salita. O, kita nyo po. 9. Ito na po. Sapagkat tinatanggap ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Amen! Ano ang bunga ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus? Kaligtasan ng ating buhay. Ibig sabihin, pag tama ang pananampalataya mo, pupunta ka sa langit. Pag mali ang pananampalataya mo, meron ka rin pupuntahan. Impyerno, kasama ni Satanas. Kaya yung nagsasabing si Jesus hindi tao, ay hindi Diyos, kundi tao, maling pananampalataya. Huwag kang kumain ng ganito, maling pananampalataya yan. Nabubuhay kayo sa tradisyon, sa inyong reliyon. Hindi kay Kristo yan. Maling pananampalataya. Yung nagsasabi, si Jesus at si Satanas magkapatid, matakaw sa alak si Jesus, lagot kayo dyan. Hindi tamang pananampalataya yan. Lalo na, hindi raw tagapagligtas si Jesus. Hindi rin pananampalataya yan. Ang daming reliyon. Yan yung papasok sa impyerno. At marami pang iba. Panghuli. Napakasarap kasing bulahin, ano? Huli na po. Sabi ng Panginoong Yesus, chapter 7 ng Mateo, verse 21. Ang sabi ni Jesus, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maliwanag po, ano? Yun lang pong sumusunod sa kanyang Ama ang papasok sa langit. Bakit po? Kaya pinadala nga si Jesus dito upang si Jesus ang magpakilala sa kanyang Ama sa langit. Hindi po. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa liwanag ng turo at aral mo. Ayon sa magandang Balita Biblia Catholic Edition. Ano po? Tandaan nyo po, hindi sa akin ito, binigay lang po. Binigay. Salamat, Panginoon. I-bless mo po ngayon ang bawat isa na nakikinig ng video ito. Tunay nga po sa iyo nagmumula ang pagpapala, Panginoon. I-bless mo po si Ate Son kasama kanyang pamilya, yung mga kapatid niya nakatared sa tahanan ito. Ano po? Hindi man namin sila nakasama, pero yung salita mo, pinapapasok po sa kanilang tahanan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, God bless us all. Nandito po tayo sa Ate Son, anong barangay ito? 103. Ayun, 103, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Dito po tayo nagsagawa ng Home Bible Study. God bless us all po. Bye-bye!